Sa pulong sa Dios, Psalms 49. Unya ato pong basahon ang 1 Timothy 6:17 ang usa ninyo katudlo sa Psalms 49 while mag-ablita sa 1 Timothy chapter 6. Psalms 49 unya adto ta sa 1 Timothy chapter 6. Human nato basa sa Psalms 49. Basahon nato ang 1 Timothy chapter 6 verse 17. Okay, ready na? Psalms 49, dito sa Psalms 49, ato lang basahon din ang 7, 8, 9, ug 10. Unya, balhin din ta sa 1 Timothy 6 verse number 17. Okay, una na to basa Psalms 49, 7 hangtod 10. Ready? Verse 7, dungan. None of them that can by any means redeem his brother, nor give to God a ransom for him. For the redemption of their soul is precious, and it ceaseth forever, that he should still live forever, and not see corruption. Verse 10. That wise men die. Likewise, the fool and brutish person perish, and leave their wealth to others. 1 Timothy chapter 6, verse number 17. Dungan, ready, basa. Charge them that are rich in this world, that they be not high-minded, nor trust in uncertain riches, but in the living God, who giveth us richly all things to enjoy. Amen. Amen. Standing, mag-pray ta. Ginoo, salamat sa imong mga pulong, among gibasa, ni ining atak na. Salamat Ginoo sa mga Kristohanon nga niya karon ng gabi. Thankful me sa ilang presensya, bisan pa Ginoo sa pagtuon namo sa imong pulong. Kami Ginoo nagahangyo og langit nun nga kaalam. Amahan ang among kaalam limitado, ang among kahibalo kulang, ang among ineskwelahan dili kiniigo pagtungkad sa imong balaan nga pulong. Apan o Dios, nagapray kami that through the guidance of the Holy Spirit, tabangi kami Ginoo nga masabtan ang imong balaan nga pulong. Giyahi kami sa upadayon karon, among itugyan da kanimo man sa paglaom nga among kining maangkon pinagi sa pangalan ni Jesus. Amen. Balik ta sa atong lingkuranan. Now dinhi sa atong gibasa sa Psalms chapter 49, nagahatag kini og mga pahimangno, no? Mga warnings sa tao nga maalamon. Tao nga adunahan. Tao nga kwartahan. So, sa atong kinabuhi, tingali di man ta kwartahan, pero there are things that we rely on. Naay mga butang nga atong gisaligan ba. Di man ta adunahan, di man ta kwartahan, di man ta sapian, pero ang realidad mao ni. Naay butang nga gibutang nato atong pagsalig dinha imbes kay sa Ginoo ta mo salig. Usahay nagsalig ta or gasalig ta kay natay trabaho. Usahay gasalig ta kay natay kwarta. Gasalig ta kay natay balay. Naay mga butang nga atong ginasaligan sa atong kinabuhi. Usahay ang ginikanan mo salig sa anak, usahay po ang anak gasalig og ginikanan. So naay mga butang nga diin dito nato gibutang ang atong pagsalig. This sa 1 Timothy chapter 6 verse 17, the Bible says, charge them that are rich in this world. So ato silang pahimangnuan ang mga dato niining kalibutan, that they be not high-minded. Ingon sa pulong sa Dios nga dili gyud angay pataas ta sa atong kaugalingon, sa atong hunahuna nga mura tag si kinsa. Ingon sa pulong sa Ginoo, be not high-minded nor trust in uncertain riches. Dili ta mosalig sa
Unsay tawag sa Ginoo aning riches des kalibutan? Uncertain. Bisan ang pinakadato nga tao, si Elon Musk, what Elon Musk has today is uncertain. Pwede na mawala ugma. In a blink of an eye, pwede ang imong bahandi mawala. Ingon pa sa Biblia, nor trust in uncertain riches. Ang bahandi nining kalibutan, uncertain. Ang kinabuhi aning kalibutan, uncertain. Ang atong trabaho, uncertain. One thing is certain in this world. Kung Kristohanon ta og luwas ta, nga kung mamatay ta makaadto tag langit. Amen. Pero ang tanan nga naa nato uncertain, ang mga baboy uncertain na, wa nay kasiguruhan. Ang atong pamilya uncertain, ang pag-eskwela uncertain, everything that is in this world is uncertain. Ang future uncertain. Pero pasalamat lang ang kaluwasan nato certain. Amen? Siguro atong kaluwasan. Pero everything that we had in this world is uncertain. Usahay manggod atong gibutang ang atong pagbati, ang atong pagsalig, diha sa bahandi, diha sa kwarta, diha sa possession nga naa nato. Usahay atong balay, usahay sakyanan, o yuta ba? Pero gi-remind ta sa pulong sa Dios karon nga gabi, no trust in uncertain riches. Apan asa ta mo salig? Unsa ingon sa pulong sa Dios? But, read it with me. But in the living God. Asa ta mo salig? Mosalig ta sa buhi nga Dios. Amen? Nganuman nga mosalig man ta sa Dios. Ang imong kahimtang karon di na kasaligan. Ang imong bank account karon di na kasaligan. Og wala gyoy angay nga saligan nato aning kalibutana. Ingon sa pulong sa Ginoo, nor trust in uncertain riches, but in the living God, diha ragyud ta mo salig sa buhi nga Dios. Ayaw pagsalig sa imong bank account, ayaw pagsalig sa imong kaugalingon, ayaw pagsalig sa imong anak, ayaw pagsalig kang bisan kinsa, bahandi, balay, sakyanan, kwarta, trabaho, negosyo, pwede na mawala tanan. Ingon sa pulong sa Diyos, nor trust in uncertain riches, but in the living God. Diha ra gyud ta mo salig sa Dios, sa buhi nga Dios. Kinsa man dayon buhi nga Dios? Who giveth us richly all things. Amen? Kini daing Dios nga buhi nga atong gisaligan, siya dayan naghatag nato sa tanang butang. Unsa may naan nimo karon? Balay? Naa ba kay sakyanan? Naa ba kay yuta? Naa ba kay kwarta? Naa ba kay trabaho? Let me remind you that what you have today, ingon sa pulong sa Dios, it is God who giveth us richly all things to enjoy. Amen? Gihatag diay ni sa Dios kanato kining tanang butang nga naa nato, ang tuyo nga gihatag kini sa Dios nato to enjoy. Amen? Gusto sa Ginoo nga mag-enjoy ka? Mag-enjoy ka sa gihatag sa Dios. Kung gihatagan ka sa Ginoo, ginamos ang imong sudan, enjoy what you have. Amen? Kung gihatagan ka sa Dios og trabaho nga maayo, enjoy. Kung gihatagan ka sa Dios og kinabuhi nga naglisod ka, enjoy. Amen? Because you will not be forever what you are. Kung nakita sa Dios nga imong gi-enjoy ang naa nimo, moingon ang Ginoo nga ay na-enjoy siya sa ginamos, ako ni siya nga tagad bulad. Uy, na-enjoy siya sa bulad, hatagan ako ni siya isda. Amen? Pero kung sige kang complain, sige kang bagulbol, sanaan ni mo karon, bagulbulan man siya sa iyang, sanaan sa iya, oy. Imbis nagsudan kag isda, sige kang bagulbol, hatagan na ka sa bulad na lang, kay bagulbulan man. Pero gusto sa Dios, ingon masin sa Biblia, who giveth us richly all things to enjoy. Amen? Unsay naa nimo, enjoy na.
Imong pamilya, i-enjoy. Amen? Imong trabaho, i-enjoy. Unsa man imong gibuhat karon, office work ba? Hard work ba? Labor ba? Unsa man? Nag-eskwela ba ka? Gusto sa Dios nga imong nang i-enjoy. Gani John chapter 10 verse 10. Unsa sa pulong sa Dios? John chapter 10 verse number 10. Tingnan ba sa Biblia? The thief cometh not but for to steal and to kill and to destroy. Grabe kadautan ning kawatan. Kabalo mo kinsa ang kawatan? Ang yawa is known as the thief. He come to steal, to kill, and to destroy. But, unsay sumpay? I, Jesus, am come that they might have what? That they might have what? Life. And that they might have it more abundantly. Gusto dahil sa Dios nga pagkaangkon ta og kinabuhi nga unsa? Abundant, madagayaon. Gusto sa Dios i-enjoy nato ang unsay naa nato og timan ini. Gusto sa Dios nga makabaton ta og madagayaon nga kinabuhi. Amen. Kung ang imong kinabuhi dili abundant, kung ang imong kinabuhi dili madagayaon, ang sayop wala sa Dios. Kay gidesign sa Dios ang kinabuhi nga abundant. Amen? Kung dili abundant ang atong kinabuhi, naa sa to ang problema. Wala sa Dios, tingali tapulan ta. Tingali siya tagtulog. Gidisinyo sa Dios sa ato ang abundant nga kinabuhi. O ang imong kinabuhi, ang atong kinabuhi will never be abundant kung wa tay Kristo. Kinahanglan gyud mabatunan ra gid nato ang abundant nga kinabuhi basta natay Ginoo sa atong kinabuhi. Wa ko naghisgot dinhi og abundant nga literal, physical, material. Naghisgot ko una sa tanan og spiritual nga abundant nga kinabuhi. Amen. Kay bisan pagpuburi ka, bisan tag ang atong kahimtang nato karon maura ni. Pero musulti gyud ko nga madagayaw ang akong kinabuhi. Wa man mi daghang kwarta ang among pamilya, medyo apiki man financially, pero abundant nga kinabuhi kay naa sa pagpangalagad sa Ginoo. Labi na kung mamatay ta makaadto tag langit, grabe na nga kinabuhi. Abundant life. Naadto ta sa atong tema karon nga gabi. Ang atong tema karon nga gabi, balik sa atong text Psalms chapter 49. Abishay, go to mama. Dito ka, sit down. Din sa Psalms chapter 49, I'll be preaching sa tema nga treasure trusting. Ang word nga treasure is anything that you have. Balay, sakyanan, kwarta, yuta, anything of your possession is your treasure. Ang tema, treasure trusting. Ang pagsalig diha sa treasure. Sumala sa 1 Timothy chapter 6 verse 17, nga di gyud angay nga mosalig ta sa riches. Kaya the Bible calls it uncertain riches. Gusto sa Ginoo nga diha ta mosalig sa iyaha. Amen. Natanaw na to kani karon ang treasure trusting. Kining mga tao nga nagsalig sa ilahang treasure, sa ilang bahandi, sa ilang salapi, sa ilang yuta, sa ilang possession, sa ilang gipanag-iyahan, na diha gibutang ang ilang pagsalig na sa ilang bank account, nagbutang sila sa ilang pagsalig kay yutaan sila, tingali ang ilang pagsalig na sa ilang attainment kay nindot sila kurso nga nahuman. Pero mag-remind ko sa kanatong tanan karon nga gabi niining pagsalig anything of our possession na dili di ay maayo nga mosalig ta sa bahandi. Salapi ba na, yuta ba na, kwarta ba na, anything, imuha ba ng kurso nga nahuman, unsa man imong attainment, ayaw pagsalig din ha. Adunay 3 things about treasure trusting. Hindi ito magdugay, adto ta sa verse number 6, Psalms 49 verse 6.
May tungod dining treasure trusting. Yung ba sa Biblia, they that trust in their wealth. Sila nga nagsalig diha sa ilang bahandi and boast themselves in multitude of their riches. Grabe, no? Wealth, bahandi, unya, nang hambog sa ilang kaugalingon sa panon sa ilang kabtangan. Imagine mo na, riches. Di na basta-basta ba? Wealth and riches. Grabe nga kwarta, grabe nga kahintang, hayahay nga kinabuhi, nga naman na ay wealth ug naa pagyoy riches. Nauna sa tanan about treasure hunting, character of treasure trusting. Sorry, di treasure hunting. Ano treasure hunting? Treasure trusting. Mamulawan mo tani. Number 1, character of treasure trusting. Unsay kinaiya sa pagsalid sa bandik. Na din sa verse number 6, yung ba sa Biblia ato nang nabasa, they that trust in their wealth and boast themselves in the multitude of their riches. So makita nato din character of treasure trusting. Una nga character, their focus. Kayo ang character day kung natay treasure. Ingon sa Biblia, for where your treasure is, there will your heart be also. Asa gani imong bahandi, tuapod ang imong, unsa daw? Kasing-kasing. Tuapod imong focus. Kaya tuaman ito yung bahandi. Na ako yuta sa lanaw ba? Pila gay halino na to, no? Nakapalit ko bagong sakyanan ba? Kalimtan na to na ako. Di ko na mahitabo ba? Sige. Giablihan to no? Narabato isa kamilyon dito. Di yung ka mahimutang. Testingi ganin ninyo. Di ko mutuo lagi kung nakay sa kamilyon sa iyong balay nga. Huwag ni mo naghihuna-huna ka rin. Basig, kawatan yung sulod dito, no? Sig, kawaton to niya. Bago para ba ito napalit akong TV? So, character of treasure trusting. Una, the focus. Basta, naganit treasure. Tuay datong focus. Pero dili gusto sa Diyos. Ngay focus na itong treasure. Gusto sa Diyos focus sa sayaha. Amen? Sasahay, malimbungan ta sa kaaway ba? Malimbungan ta sa yawa bang mga baboy doon o sa nagato, no? Pero gusto sa Ginoo nga focus sa sayaha. Di itong focus sa atong treasure. Pero sa verse 7, none of them can by any means redeem his brother. Bisan unsa kadaghan sa imong wealth, bisan unsa kadaghan sa imong riches, the Bible says, none of your wealth or riches can by any means redeem his brother. Di gyud na makatubos sa imong igsuon gikan sa impierno kana imong riches ug wealth, nor give to God a ransom for him. Di gyud nimo mapalit ang Ginoo. Lord, ako igsuon ako ning bayaran lang ako Ginoo para di ni siya madtog impierno. Di gyud na mapalit. So, ikaduha about character of treasure trusting, their focus, sunod, their failure. Hindi ang treasure trusting, salig ganito sa bahandi, sa kwarta, salig ganito ka sa imong gipanag-iyahan, sa kanan ba na, o imo ba ng education, o nisalig ba ka sa imong yuta, anything that you have, your possession, kung diyan nimo gibutang imong pagsalig bitaw, naday na failure. Kabalo mo sa failure, grabe kadako sa failure, no? Bisagon sa kadako sa imong wealth o riches, dili makaredeem sa imong igsuon. Tingali, ma-redeem naman sa prisuhan, pero pag atog impierno, di gyud na huwag mahimo imong salapi. Dili ka maadtog impierno. So, ang treasure trusting, their focus, basta na gani kwan focus ginato diha ra gyud negosyo ta bisag Domingo negosyo naka-focus na ka sa negosyo di gusto ng Dios na focus ka sa mga negosyo sunod the failure magsikag focus sa mga negosyo failure imong padulungan din ha wala problema na mo focus ka sa negosyo basta
panahon nga iya sa Ginoo imong ihatag sa Ginoo. Amen. Kay kinahanglan kita focus. Roger gani ang prayer focus sa pag-eskwela. Nothing wrong ang focus kapag eskwela. Pero panahon niya sa Dios, di gyud nato kuhaon ang iya sa Ginoo. Amen. Lipay gyud ko kara Miyerkules na si Roger dire. That's good. Gikinahanglan gyud nato nga magampo ta, gikinahanglan gyud nato mugahin gyud tag panahon sa Ginoo. Kaya kana atong mga ambitions, wishes nato ihatag ra man sa Ginoo basta kay nakita sa Ginoo nga matinumanon ta sa iya. Look at verse 9. That he should still live forever and not see corruption. Tanawa ra gid ning tawo nga nagsalig og bahandi. Ang karakter sa treasure trusting, verse 9. That he should still live forever and not see corruption. Iyang huna-huna nga, sige, naguna-una siya ba nga, di na siya mamatay. Iyang attitude, mura nagsitag iyang kinabuhi ba? So makita nato din the foolishness. Basta mo salig ganito sa treasure, kabuang rana. Foolishness na. Kaliman ka na nga foolishness of verse 9, that he should still live forever and not see corruption. Mo ni huna-huna sa taong kwartahan. Mura siya di na mamatay. Mura na siya, kuan ba? Immortal. Sige na nagtigom o kwarta. Sama mong kwarta, sama mong billion ni mo. May kamatay, di man ang madala. So the foolishness. Kabuang. Mismo si the richest king in the Bible, ingon pa niya, na-experience na nako ang tanan. Tanang bahandi, tanang klase sa pagkaon. At the end, ingon pa niya, vanity of vanity. Mismo si Solomon, maingon siya, kakawangan ra gihapon. Ingon pa niya, unsa may pulosan niya akong wealth, o niya ako ning ibilin sa akong anak nga buwang-buwang. Nalimang ka na yung time. Mismo si Solomon, ingon pa niya, pulos ay akong naangkod. Kasi isa ng richest man karon si Elon Musk. Pertib, multi-billionaire. Multi pa ba na? Unsa na tawag siya? Grabing sapi anak niya. Nagmamatay na siya. Asa man na padulong? Madala ba din niya? Diya ra kataman sa fame. Kabalo mo, gitawag sa Biblia foolishness. You will not live forever. You will not be here for eternity. Kay mo tapos gyud ning kalibutan na busa, di ta magsalig sa bahandi. Amen. Sa atong gipanag-iyahan kanang business nimo karon di na forever. Kana wa mo na ako gi-discourage kadi mo mag-business ha. Pero gi-remind ko nako nga dili mo salig diha sa atong business. Amen. Kung dili mo salig ra gyud sa Ginoo. Kana imong pag-eskwela, isalig na sa Ginoo. Natay mga pangandoy sa kinabuhi, pero di ta mo salig din ha. So makita nato di treasure trusting. Una, character of treasure trusting. Kuyaw kayong character ba? Basta mo salig na kita sa treasure. Their focus is about wealth, it's about riches. Their failure, dili kapalit sa igsoon. Their foolishness, abi nilag di na sila mamatay. Muna ang tao nga ang iyang una-una, negosyo ra, trabaho, pangwarta ra. And then number 2, kaduha nga si, primero character of treasure trusting. Sa verse 11, their inward thought is, so mo ni ilang una-una, that their houses shall continue forever. Mo nilang expectation no, ang ilang balay magpadayon hantod sa hantod, and their dwelling places to all generations. They call their lands after their own names. O makita niyo na? Ilang gitawag, ilang yuta sa ilang ngalan. Unsa may dapit karon nga nakapangalan og tao? General Santos. Di ba? Gitawag na ilang ayuta sa pangalan ng tawana kay abi niya mapabilin sa hantod ba? Daghan kayo mga lugar nakapangalan og tao. Yun na, nanananin sa Biblia, they call their lands after their own names. The fact na gani mga churches,
simbahan nga nakapangalan sa pangalan sa pastor. Ano daw nga? So, ha? Daghan ay, daghan. Di lang ako. Ha? Bob Jones University after sa name sa usa ka tawo nga nag-start nga simbahan. Daghan pa na sa Davao, pangalan gid sa pastor ang nakabutang. Nga James Baptist Church, ana ba? Himo ang ilang pangalan. Gibutang nila niya. So, dinhi number 2 makita nato about treasure trusting. Calamity of treasure trusting. Ikaduha nga si calamity of treasure trusting. Unsay kalamidad? Kung musalig ta sa bahandi nato, musalig ta sa atong salapi, kwarta, sa atong possession, na calamity dianing treasure trusting. Verse 11, ang calamity makita to, their mindset. Kuyaw kailang mindset, oh? Their inward thought is that their houses shall continue forever. Nindot kay balay, tsada kayong mga mansion gipanghimo, kay nagdahom sila nga magpuyo sila di antod-santod. And their dwelling places to all generations. So makita nato diha their mindset nga they will continue forever. But the fact, di gina mahitabo. Verse 12. Nevertheless, man being in honor abideth not. Bisan pa, the men of renown, they will not abide forever. He is like the beasts that perish. Mura siya gahayop nga mawala. So, ang ikaduha sa calamity of treasure trusting, primero, their mindset. Sunod, their motivation. Kayo lang motivation. Nevertheless, man being in honor abideth not. Ang motivation na to, kinara diha sa negosyo, panapi, ang motivation nara sa lapi, sa atong focus na kurso, na di ang motivation. Pero yung sa Biblia, nevertheless, man being in honor abideth not. Bisan pag presidente, di na siya magpabilin hantod-santod, namatay na siya. Mutapos ta. So makita na to din their motivation. And verse 13, makita na to their mistake. So may mistake nila. This, their way, is their folly. Ang ilang dalan, or na ilang kabuang. Yet their posterity approve their sayings sela. So muna ang ilang mistake. Diya sa verse 13, makita nato their way is their folly. Nindot kay ilang plano, nindot kay ilahang preparation, pero ingon sa Biblia, their way is their folly. Kabuang raday na. Now, Kristohanon mo na siya ang calamity of treasure trusting. Don't trust in uncertain riches because calamity maabot sa imong kinabuhi. And then lastly, sa verse 14, like sheep, they are laid in the grave. Death shall feed on them, and the upright shall have dominion over them in the morning. And their beauty shall consume in the grave from their dwelling place. So, ikatulo nga si primero sa treasure trusting, character of treasure trusting, calamity of treasure trusting, and lastly, conclusion of treasure trusting. Unsa man ang conclusion sa treasure trusting? Ingon pa sa verse number 14, like sheep, they are laid in the grave. Mura silang karnero na ibutang sa lubnganan. Death shall feed on them. Padong ragyapon sa kamatayon. And the upright shall have dominion over them in the morning. And their beauty shall consume in the grave from their dwelling. So makita nato din conclusion of treasure trusting, future is lost. Ang imong gipangandoy nga future, imong dreams, imong wishes, imong plans, the conclusion of treasure trusting, future is lost.
Bisan pagdato kayo ka, nindot kay imong mansyon, ug wa kay Kristo sa imong kinabuhi, inig kamatay nimo, you will be lost forever. Verse 17. For when he dieth, he shall carry nothing, what? Away. Inig kamatay ni Elon Musk, pinakadato nga tao sa tibuok kalibutan, he shall carry nothing away. Wagi siya madala. His glory shall not descend after him. Ang iyang himaya, dili na malubong uban niya. Iyang kabright, di na muban niya sa lubnganan. Iyang kwarta, di na niya madala. Ingon pa sa Biblia, for when he dieth, he shall carry nothing. Ikamatay, way madala ingon sa pulong sa Ginoo. So dinhi makita to, finances are lost. Muna'y conclusion sa trusting, sa treasure trusting. Finances are lost. Way maimo, hayahay ang nabilin. Sige, padato lang. Madato na yung asawa, sugot kay Koy. Kaya kumawa siya, ako na ni. Ang Koy, ako mawa, hayahay ka siya. Bita ato, ranang una-una, no? May ngunta simbak ko lang. God forbid. Wata kabalo, kinsay mauna na to, pero dapat sa atong huna-huna, atong sabton ba nga, way madala na to, ani. Maningkamo ta, bisag Domingo, hala, wad-wad! Uy, way madala ni mo inig kamatay, oy! May paadlaw nga Domingo, mga lagad ka sa Ginoo, napakay madala sa langit, amen? Napay corona dito sa langit. Na ang Kristohanon, timanigid ni, finances are lost. Tingnan ba sa pulong sa Ginoo? For when he dieth, he shall carry nothing. Hindi kamatay, wa kay mabitbit. Bisag pustiso ni mo, mabilin na. Dabi nagbulawan, daginuton man na sa mong relatives. Kung di mo nakuha sa mong relatives ay kabala ka, kay inikabot dito sa foreignaria, kuhaon na sa imbalmir. Way madala ni mo, inig kamatay. Finances are lost. Look at verse 19. For he shall go to the generation of his fathers. They shall never see light. Padungyog ka sa kangit-ngit. Labi nagwa kay Ginoo. Impirno ka gid padulong. Dinhi makita nato dinhi, fame is lost. Ang imong dungog, mawala. Pinakabantugan nga tao. Tingali, maingon ta si Elon Musk, kay pinakadato, ibantugan kay siya. Pero kamatay niya, he will not be remembered forever. Fame is lost. Mo siya ang conclusion sa treasure trusting. Ingon pa sa pulong sa Ginoo, balik ta sa atong text sa 1 Timothy as we close. 1 Timothy chapter 6 verse 17. Gapahinumdum ka nato ang pulong sa Dios. 1 Timothy 6:17, the Bible says, basaw na to tanan, ready, basa. Charge them that are rich in this world, that they be not high-minded, nor trust in uncertain riches, but in the living God, who giveth us richly all things to enjoy. Kristohanon, di gyud ta magsalig sa atong posesyon. Amen? Di ta magsalig ng baboy diya, kasi mga matay na. God forbid. Di ta magsalig diya sa atong trabaho, sa atong negosyo. Di ta magsalig bisan unsa. Paningon sa pulong sa Dios, but in the living God. Ang Dios ragid ang atong saligan. Wa na tay laing saligan. Ang Dios ragid ang atong masaligan. Who giveth us richly all things to enjoy what you have today and what you are today. It's because gihatagan pa kag chance sa Ginoo. Amen? O kung unsa may naa nimo, ingon sa Biblia, gikan ka na sa Dios. And God wants you to enjoy kung unsay naa nimo karon. Amen? Halag pobrita, let's enjoy what we have. Manumduman ako ang verse na gaingon, and be content with such thing as ye have, for he hath said, Hebrews 13:5, for he hath said, I will never leave thee nor forsake thee.
May God bless His holy word. Gawit one song, closing hymn. No one ever cared for me like Jesus. Buot kong, ay, nani di wala. Wala ni sa pikas nga naabot mong ko dito sa pikas gudoy. Yung tabok. Jesus paid it all. Sa page na. Jesus paid it all. 23. Silot kong tanan iyang gibayran. Kung yan sa pagtindog, manindog ta. Ito na awiton, closing hymn. Verse number 1, dungan, ready now, sing. Si Jesus nag-ingon, maluyahon ik. Amen! Magabantay obligonon ko ikaw. Silot kong tanan, iyang gibayran ka, kasing ko karon, iyang gihinluan, aking kong gahom ni Jesus. May mga nakasala nga imong gihinluan. Silot kong tanan, iyang gibayran ka, kasing ko karon, iyang gihinluan. Ang kaluwasan ko na sa grasya mo, kung ako nahinluan sa dugo sa kordero. Silot ko, amen, iyang gibayran ka, ko karon, iyang gihinluan. Amen. Good singing. Let's pray. O Diyos, nga labing gamhanan, Ginoo, salamat sa imong mga pulong. Gapahimangno kanamo amahan. Adili gayod magsalig sa bahandi niining kalibutan. Sa salapi niining kalibutan. Sa attainment nga among naangkon. Sa panginabuhian nga naa kanamo apan diha ragid kanimo. Pasaylua kami o Dios sa panahon nga misalig kami sa bisan unsa nga butang. Ug tudloi kami amahan. Nga ikaw ragyod ang among saligan sa among kinabuhi. Salamat sa mga pulong akong ginaampo o Dios. Kung pabiling kini sa among kasing-kasing, sa among hunahuna ug tabangi kami amahan, na among kini kinabuhi. Bisan pa o Dios ang pagulit ka ng gabi katod kami sa tagsa namong kapulian ng safe. Kini among giampo, salamatan ug gilauman nga kadawat pinagi sa pangalan ni Jesus. Amen. Maayong gabi sa tanan.